Ramdam hanggang sa Southeast Asia ang epekto ng krisis sa Middle East. Kaya naman sa pagdaraos ng ASEAN Summit, kabilang sa mga prioridad ay ang pagbuo ng nagkakaisang aksyon para matugunan ito, partikular na sa usapin sa enerhiya. Si Sheila Natividad sa sentro ng balita. Sa kahabaan ng Central Avenue sa Quezon City, matatanaw ang isang maliit na karinderya ni Ate Baby. Ang 16 na taon ng kanyang buhay, inialay niya sa pagluluto ng iba't ibang putahe. Nagsisimula ako sa maliit lang na kantin hanggang sa utay-utay, ikot-ikot lang sa paghahanap buhay, tiyaga lang. Mula noon maliit pa man ako hanggang sa nakapatapos ko sila. Pero aminado rin si Ate Baby na pagsubok para sa kanila ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ang langis at LPG. Bunsod kasi ito ng sigalot sa Middle East. Tuloy pa rin kung paano, kahit may kamahalan, laban lang tayo. Kaya naman ang diskarte ni Ate Baby para maitawid ang pangangailangan ng pamilya. Actually dati marami ako mga niluluto. So ang ginagawa ko, nagbawas ako ng budget. Ng mga niluluto, yun na lang mga need na lang na presyo ng masa. Yun lang, tapos yung gasol, patapos gagamitin. Ino-off na. Ang mga negosyong katulad ng kay Ate Baby ang pangunahing apektado ng taas presyo ng mga produktong petrolyo katulad ng gasul na nakadepende sa galaw ng world market. Ito rin ang dahilan kung bakit binabantayang maigi ng Department of Energy ang presyo nito at saka mag-aanunsyo ng pagtaas o pagbaba sa presyo ng langis dahil umiiral ang States of National Energy Emergency. Sa pakikiisa ng Pilipinas sa ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA, mas mapatatatag ang supply ng enerhiya sa buong rehiyon, kung saan nananawagan din ng mga opisyal nito na maisakatuparan na ang APSA para matugunan ang pagkaantala sa supply ng produktong petrolyo. Matatanda ang nauna ng nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Asia Zero Emission Community o AZEC Plus Online Summit ng pagkakaisa sa pagitan ng mga miyembrong bansa para matulungan ng mga nasasakupan na makaahon mula sa naging epekto ng Middle East crisis sa ekonomiya. Pagbibigay diin ni Pangulong Marcos Jr., malinaw ang ating kinahaharap sa ngayon kaya't kinakailangan ang agarang pagkilos. We must build resilience now, as the urgency of this moment is clear. Our vulnerabilities are shared, and therefore, so must our responses be. Samantala, may inisyatiba rin ng rehiyon na ASEAN Power Grid Involvement kung saan mas pinaiigting ang renewable energy sharing at pinalalakas ang seguridad sa enerhiya para sa milyon-milyong individual na nasasakupan ng ASEAN. Kaya naman ang ina at alamat sa kusina na si Ate Baby, tuloy lang sa pagluluto ng masasarap na putahe para sa kanyang mga suki. Ika nga ni Ate Baby, Tuloy lang ang laban kasi hindi pwedeng titigil. Tayo mga ina, nandoon lang talaga yung pagtsatsaga, pananalangin sa itaas, nagabayan palagi tayo. Huwag lang tayong sumuko sa lahat ng mga pagsubok sa mga kapaligiran natin na ang mahal-mahal ng mga bilihin, laban lang, nandoon yung pananalig sa itaas at magtsatsaga talaga at gabayan lahat ng mga anak. at sa huli, paalala ito na sa harap ng pabago-bagong presyo ng langis, hindi lamang diskarte sa kabuhayan ng kailangan, kundi mas matibay na kooperasyon sa rehiyon. Dahil sa pagkakaisa ng mga bansa sa ASEAN, inaasahang mas mapoprotektahan ng mga pamilya at negosyo laban sa mga suliraning dala ng pandaigdigang krisis sa enerhiya. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.